Hi guys, what's up? My name is Sean Main and today alikat pag-usapan nga natin itong issue ni Rosmar at saka ni Rendon Labador. Tanungin ko muna kayo even before we go further about this discussion. Bago ba to? Bago ba yung ganitong klaseng eksena ni Rendon? Parang hindi naman. Pero mukhang makakatagpo siya rito ng katapat niya ngayon. Hey guys, so hopefully hindi tumawal yung aso kasi may mga nagko-complain na sa comment section natin na yung mas malakas pa raw yung tahol ng aso ko kaysa sa boses ko. Kaya nilapit ko na rin yung mic. Anyway, so nagalit nga po itong video na ito sa TikTok at initially so hindi ko alam kung ano nangyayari hanggang sa I think ito na po yata yung buong storya niyan. So panoorin muna natin dun sa mga hindi pa nakakaalam dahil pag-uusapan nating malupit ang mga nangyari dito. Ang gagawin, itabash pa kami. Promote kami ng presyon. Sutukan daw nila na rin. Okay, bigyan ko muna kayo ng context. So basically, itong si Ma'am, okay, nagtatrabaho po siya sa munisipyo under yata sa Office of the Vice President ng Municipality ng Coron. Shoutout po sa mga Reyes dyan sa Coron. No? Actually, I have a very good friend. Mga Reyes po ng Coron. And I'm not sure how he is related to the mayor of Coron, which is Reyes din. Tsaka sila Tita Emily. Meron po silang bread and breakfast dyan. Napakaganda po. Hanapin ko nga. Later on, hanapin natin yan. Anyway, so may pinost itong si Ma'am na ikinagalit ni Rosmar. Okay? And ni Rendon. So, ngayon, pakinggan natin yung mga pinagsasabi kasi i-mention din dito or babasahin ni Rosmar yung post. Then, kayo na ang humusga. Babae yun? Ikaw kaya na yun? Ikaw yan. Ano bang ginagalit mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi. Grabe, no? Una-una sa lahat, babae yung iyong sinita ng ganyan. Diba? Talagang pinavideo mo pa. Hindi natin alam kung ano yung intention dito ng mga taong nag-upload nito or nag-film nito. Okay? So, kita mo rito kung paano binastos ni Rendon itong excuse me, nag-post. Ano pinagmamalaki mo? Ano sinasabi? Ikaw lang po. Then, guys, sinabi di mas marating malakas. Ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog. Ayan. Pakinggan nyo mabuti, ha? Pakinggan nyo mabuti. Babasahin ni Rosmar dito yung post. Guys, sinabi di mas marating malakas. Ano daw? Inutusan ba ni Rendon i-video? Pakinggan natin. Ano sinasabi? Ikaw lang po. Then, guys, sinabi ayan. Inutusan niyang i-video. Di mas marating malakas. Ginamit nyo lang mga taga-Coron para sa vlog nyo at sokmed. Dismayado dahil naghintay sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nisip kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Okay. Ano ba pinagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Porket hindi ka nabigyan? Ay, hindi Pumunta kami dito para... Ito yung part, guys. Ako personally, gigil ako sa mga pinagagawa rito ni Rendon. Dito kita mo kung gaano siya kabastos. The way he talks, the way he acts, the way he interacts with the person. Is this even proper? Lalo na, the person na ginagawa niya isang babae. Alam niyo ang babae at saka bata, kaya sila nagkakaroon ng mga specific na laws because they are more vulnerable kaysa sa mga lalaki. So dito kita mo yung vulnerability nung kausap ni Rendon. Pero she stands firm. Diba? Diretso. Tumulong at i-promote ang Coron. Dito ako mas na-bad trip kay Rendon. Sino si Rendon para i-promote ang Coron? Ngayon, punta tayo dito sa YouTube search ko. 7 years ago, meron isang YouTuber, no, si Los LeBlanc.
na merong 4.4 million views. Okay, 4.4 million views. Nang gumawa siya ng video about sa Coron. Apart from that, nandiyan dyan ang biyahe ni Drew. Diba? Knowing that si biyahe ni Drew, siya yung sabihin na lang natin OG. No? Pagdating sa mga travel videos, travel vlogs. Okay? Los LeBlanc again. Sino pa? Tourism Philippines. Fin Show. Bex Battalion. PH Dot. May nakita ba kayo na nanggaling kay Rendon dito? Most viewed na to Yung search ko, most viewed. Do you really think yung tipo ng pagkatao ni Rendon kayang i-promote ang Coron when in fact na-i-promote na po ito? Imagine niyo guys, puro foreign. Karamihan na nagpo-promote sa Coron, foreign. Most viewed yan, Panoorin natin tong yung kay Los LeBlanc. At dahil kay Los LeBlanc, dumami po yung mga pumunta sa Coron. Manila is calling. Good morning, guys. It is day 3 here in Coron. Laura and I just had our breakfast here at Sophia's Garden Resort, and now we're heading to meet Heidi and Jackson. We're going kayaking today. We are back at Sea Dive Resort. Okay, ito si Los LeBlanc, Canadian siya. I used to watch his videos. So tingnan natin. Ito si Los LeBlanc, meron siyang 2.13 million subscribers. Tingnan natin si Rendon. Tapos si Rendon, meron lang 220k subscribers. Still substantial number, pero imagine niyo yung number ni Los LeBlanc kumpara sa kanya. Tapos, itong si Los LeBlanc, nagpunta ng Coron, very respectful sa mga kababayan natin, hindi Pilipino, foreigner. And yet, he was able to help Coron for having 4.4 million views sa kanya naging Coron video. Samantalang itong si Rendon, ano ba latest niya? So, nagiging gawain pala nila. Ayan, natingnan mo. Rosmar X Rendon Charity Series, abangan, Motivated Rion 3, 2.3. 2.3 views lang. Kung ito nga, hindi nag-translate ng thousands 3 weeks ago. So ano ang pinagmamalaki ngayon ni Rendon na ipinakikilala nila ang Coron kumpara dito sa nagawa ni Los LeBlanc? Ayan Kaya sabi ko sa isang reaction ko, hindi kailangan ng Coron ang isang Rendon Labrador para lang i-promote ang Coron. Because of Los LeBlanc and other travel vloggers, kusa nang dumarating sa kanila ang mga foreigner. Yung iba nga nagtatagal dyan ng 1 buwan. Diba? Because they love the place. Actually, nag-react na rin dyan si Atty. Libayan. Mamaya sisilipin din natin yung mga sinabi niya. Balik tayo kay Rendon. So ngayon, kung tatanungin ko kayo ilagay niyo sa comment section, sa tingin niyo yung tipo ni Rendon Labrador ang may kakayanan na magdala ng mga turista sa Coron, lalo na ganito yung ginawa nila? Tumutulong na kami. Sino ba nagmamalaki nito? Ba't pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo? Dapat kayo ngayon gusto nyo mabigyan. Diba? Hindi naman daw sila bigyan. Ano ba mayor dito? Sino mayor dito? Tignan nyo nga, mayor! Imagine mo nagpunta ka sa lugar, hindi ka naman invited. Diba? Sige, sabihin na lang natin, thankful ang mga Coron because you entertain them. Tapos, nagsisigaw ka sa opisina ng isang
I don't know kung ito ba yung office of the mayor or office of the vice mayor. Tapos hindi mo kilala yung mga local government officials dyan. Even as simple as yung mayor. Diba? Which is si Mary Reyes. Oh. Tapos uutusan mo yung, tapos may pag-ganyan-ganyan ka pang daliri. Dapat even the mayor himself, kumasa dito kay Rendon. Oh. Tingnan mo yung sinabi. Mayor, nandito po kami para tumulong. Paano kaya kung si Rendon naman ang tanungin natin sino yung pinagmamalaki niya para umarte siya ng ganyan? Diba? Promote kami rito para promote ang police. Itong mga to mahilig manduro, no? Alam niyo sa kultura natin dito sa Pilipinas, ang panduduro ay isang, sabihin na lang natin, nakakabastos na act. Especially when you're talking at someone. And then you're pointing your fingers towards the person. Diba? Tapos sisino kami. Oo. Wala po may hindi po. Oo nga, teka lang. Sino po yung O, tingnan mo, tatanungin niya pa kung sino yung mayor. mayor dito? Si Mayor Reyes po. Mayor. Imagine mo, dumayo ka sa isang lugar, ginulo mo yung municipality, tapos, binastos mo yung isa sa mga tauhan nila, and then magsasalita ka ng ganyan. Ngayon, sino ngayon ang merong pinagmamalaki sa tingin ninyo? Si Rendon Labrador for acting like that, o yung taong nag-post dahil nagpakita ng malasakit dun sa mga kababayan nila, no, na nagrereklamo dun sa experience na nangyari. Diba? At saka, ang pagkakaalam ko, no, pag may mga ganyan, di ba may dapat mayroong pa-courtesy call kayo dyan? So kung nagkaroon kayo ng courtesy call, di dapat kilala nyo yung mga public officials dyan. Diba? Tapos mag-gather kayo ng ganyang crowd. Di ba hihingi kayo dapat ng mga permit dyan sa LGU? Not unless, well, basically hindi natin alam kung paano ang proseso dyan sa Coron, but definitely with gathering that huge crowd. Diba? Dapat mayroon kayo pasintabi sa LGU, lalo-lalo na, guys, maliit lang ang Coron. You can go around Coron in one day. Like, kung doon ka lang sa pinaka-main island, kasi alam ko meron pang mga katabing island yan. But within the mainland, in one day, kaya mo maikot ang Coron. Kaya halos, gaya nga na sinabi ko sa isang reaction ko, halos magkakakilala lang yung mga tao dyan sa Coron. Reyes, nananawagan po kami na ganito pong klase ng mga tao ang lalason sa munisipyo ninyo. Ano yun, nag-aantay ka ng lagay? Hindi po. Oh, ba't gano'n? Alam mo naman, di ba, kailangan mag-coordinate dito. Imagine niyo, no? Ito yung gusto kong sabihin kasi pinapanood ko nga si Atty. Libayan yung reaction niya dito. Parang yung magtotropang nanugod ng isang tao. Si Rosemar ba kayang sugurin niyang empleyado niya by herself? Diba? Oh, sige nga. Yung tipong matapang ka lang kasi grupo kayo. Tapos imagine niyo kinuyog yung empleyado ng munisipyo sa Coron sa mismong baluarte nila. How can you take that? Na hindi ka safe sa sarili mong baluarte. Ito yung ugali ng mga taong palengkero. Because para sa akin yung pinaka-proper way to address this, no? Kung na-offend man sila Rosemar at saka Rendon, the most professional way and proper is write sila ng letter, no, sa office of the mayor or office of the vice mayor, kung sino man na under siyang staff, or kung hindi nila alam kung saan nagtatrabaho yan in terms of anong departamento sa loob ng munisipyo, they can address it to Mayor Reyes, 'di ba? Kinomplain nila kung gusto nila ng tawag dito, magkaroon ng legal na remedy. The best way that they can do is to file a legal complaint against the person. Diba? Oh, yun yung proper at best way to address this. Hindi yung one, kinuyog nyo yung tao. Two, talagang minake sure nyo
na ipina-video nyo yung pangaharas nyo dyan sa tao, yung panunugod nyo, kundi man pangaharas, panunugod, para ano, malaman ng lahat ng tao na ganyan kayo katapang at ganyan kayo kalakas. Na kaya nyo duruin na kahit sino. Diba? Oh. Tapos ipagyayabang pa ni Rendo na pumupunta sila dyan sa Coron para i-promote yung Coron. Eh dito nga lang sa video niya sa Cavite, 3 weeks ago, 2.3K lang ang meron siya. Diba? So anong kakayanan ni Rendo para i-promote yan? Bago namin gawin yun. Kaya kung ako mag-assist, ba't kung namin bigyan yung mag-assist? Eh, para sa mga kapag-bahay nyo dito ba? Magiging mag-direct ba? Sino po natin nyo? Sino priority? Sino taga-munisipyo? Dapat mas una kayong lagyan, gano'n? Hindi. Unang-una sa lahat, no, sa pagkakaintindi ko at pagkakaalam ko, hindi po karapatan or hindi nila karapatan na sila ay ma-assist ng mga taga-munisipyo. Kung sila man po ay na-assist ng mga taga-munisipyo, yun ay simpleng sabihin na lang natin, naging privilege lang silang mga tao. Dahil pinaunlakan sila ng mga... I've been in Coron, guys. The first time that I went there, I fell deeply in love with Coron. Coron is one of my favorite places here in the Philippines. Apakaganda. And not only that, the people, I cannot complain. The people are great. They're very respectable. No? Napakababait po ng mga tao sa Coron. Ikaw na lang ang maihiya kung ikaw ay pupunta dyan sa lugar na yan para maging bastos. They don't deserve that. Diba? Maliban sa may mga kaibigan akong taga-Coron, hindi yata makatarungan na may mga ganitong klaseng tao ang pumapasyal sa isang probinsya para lang ganitohin ang kanilang local. No? Kanilang kababayan. Diba? I'm not offended by it, pero I'm hurt. I'm hurt the way I see how this person suffered in front of these 3 people. Sinigawan, dinuro, and all the shebang. Hindi po ganun. May mga comment lang. Imagine mo kung gaano katindi nilang... Wala akong masabi. Pinangalanan mo, nalagyan mo, Bicos ka, di ba? Ayun na lang. Iyan na lang natin. Sino wala akong masabi? Ako. Google Days ka lang. So na lang natin. So natin yan. Ilan ba? Lahat na lang sa picture. Sino wala akong masabi? Ako. Google Days ka lang. So na lang natin. So natin yan. Ilan ba? Kaya mo yabang nila. Sabi ni Ma'am Jojan, wala naman kayo mapapala sa akin. Wala talaga. Kundi rin naman dahil sa taong bayan, wala rin naman kayo sa mga posisyon mo na ngayon. Yan ang mga ugali ng mga pinapanood ninyo. Diba? Yan ang mga pag-uugali nila. Ang tataas ng tingin sa sarili. Bakit kayo ganyan? Ang laki ng utang na loob nyo dapat sa mga tao. Dapat yan si Ma'am, tinuring nyo na rin na isa sa mga taong nagpaangat sa inyo. Kundi man sa pangalan nyo, pero sa mga naging buhay nyo ngayon. Tama yan. Sampahan nyo ng kaso. Sampahan nyo ng kaso. Kasi, kung yung sinabi ni Ma'am dyan, mapapatunayan niyang totoo at makapaglabas yan ng mga witnesses niya sa mga naranasan nila sa inyo, kayo pa ang makakalaboso dyan pag nag-counter sa inyo si Ma'am. And not only that, with the way nyo ginanyan si Ma'am, pwede rin mag-react yung mga legislators nila dyan, ang mga councilors nila dyan, ang kanilang vice mayor at saka ang mayor. So, sino ngayon sa kanila, no, dito sa team ni Rosemar at saka ni Ma'am, no, ni Ma'am Jo,
ang meron talagang pinagmamalaki. Diba? Imagine niyo, ito yung mga klase ng tao na pinapanood ninyo. Dahil lang sa isang post na translate lang ni ma'am yung reklamo ng mga taong nandun, siya yung pinag-initan. Well, basically, dahil siya nga nag-post. Diba? Balik tayo sa kanila. Lahat na lang sa picture. Sir, pwede ko magsalita? Dito po, si Mayor po nasa... Hindi, gusto lang namin iklaro. Ano po ba ang tama? Sangayon po ba kayo sa ginawa niyo na pinahiya niya kami? Hindi kami galit sa lahat ng tao dito Dito na papasok si Attorney Libayan. Balikan natin yung ni Attorney Libayan. Wait up. Pakinggan natin yung reaction dito ni Attorney Libayan. Ito guys, pakinggan natin si Attorney Libayan. Magandang tanong ni Rendon Labrador. Sangayon po ba kayo sa ginawa niyo na pinahiya niya kami? Hindi kami galit sa lahat ng tao dito sa lahat post lang. Akala mo naman kasi, parang, if you are an influencer, okay, sinabi nga ng Supreme Court natin, hindi ka dapat balat sibuyas. Anong klaseng tanong yan? Sang-ayon ka ba? Sang-ayon ka ba doon sa ginawa niya na pinahiya kami? Sabi niya, anong gusto niyong isagot nung tao na tinatanong niyo ng ganyan pagkatapos yung magsigaw-sigaw dyan sa munisipyo? Ha? Anong ini-expect mo, Rendon Labrador? Genius ka rin talaga no? Tapos ito, isang tao din ito. Tignan niyo ba? Nagsalita pa siya. Hindi kami galit sa lahat ng tao dito sa lahat post lang. Yan ang tanong ko sa inyo. Bakit kayo galit sa kanya? Dahil nasaktan yung damdamin nyo? Dahil sa pinost niya? Si Rendon nga, di ba? Panay rin ang bash dyan sa tao Kaya nga natanggal sa social media yan Tapos gayon, kayo pa ngayon? May mali ba sa sinabi rito si Attorney Libayan? Yung si Rendon, okay lang siyang mang-bash. Pero pag siya na yung na-bash, yan yung gagawin niya sa inyo. Susugurin na kayo, tatanungin kayo kung sino yung pinagmamalaki nyo, duduro-duruin kayo. Diba? Pati yung mayor ng lugar ninyo, i-call out niya, no, uutusan niya na rendahan yung tao na real talk sila, tapos babanatan nila. Yes, isa ako sa mga tao na natawa nung siya ay minas report, no? Hindi natin sure kung sino, pero minas report siya hanggang sa nawala ang kanyang Facebook. Yung ang lakas ng loob na umatake sa mga bashers nyo, samantalang kayo, Nangunguna. Kayo, yun dapat maging magandang halimbawa. Influencers kayo, public personalities kayo. Dapat hindi kayo balat sibuyas. Plus the fact they gave people a reason, no, to make comments about their experience while they were there. Diba? Balik tayo dito sa Sa lahat post lang. Wala kayo sa lahat post lang. Hindi na kami sa lahat post lang. Nakaka-relate, lahat po kami kasali sa Isa lang. So basically, kung halimbawa lang, no, itong si ma'am, mag-file ng kaso. Okay? Mag-file ng kaso. Pwede niya maging witness lahat ng mga tao dyan. Okay? Meron pang isa na pwedeng maikaso dyan kila Rendon. Hindi na nito ni ma'am, pero ng mga staff ng Office of the Mayor or Office of the Vice Mayor. Hindi ko alam exactly kung kaninong opisina to Kasi may nagsasabi,
office daw ni VM or office daw ni Mayor. Anyway, so, pwede rin kasuhan, pwede rin mag-file ng kaso, no? Itong mga taong to against kila Rendon. Dahil sa ginawa nilang pang-iiskandalo dyan sa loob ng opisina na yan. Diba? Oh. Go tayo. Kasi, nandito kami. Tulong na kami, nandito kami para mag-enjoy. Pumunta kami dito dahil gusto namin mamit yung mga tao. Eto guys, no, dito pumapasok yung isang comment ng isang netizen. Para sa kanya, ito daw ginagawa nila Rendon ay poverty porn. Dali lang, hahanapin ko. Ito naman guys, no, this one is a different twist, pero this is how this guy sees it, no, yung ginawa nila Rendon. Isa ito sa dahilan kung bakit tayo may anti-mendicancy law. Hindi ka na dapat nagbibigay ng limos, kino-content mo pa ito at ginagawa mo pang poverty porn. This is Pinoy Extreme. Let's talk about this. This is Pinoy Extreme. Sabi niya dito, pakiusap lang sa mga humihingi ng tulong. Wag po kayo basta-basta susugod sa resto ko at mananako at napasisikatin dahil di kayo nakasikaso ng mga staff ko. Busy po sila. Nagnenegosyo po ako. Di po ako nagtayo ng resto para gawing PCSO. Kaunting respeto naman po. Tumutulong tayo pero wag abusado. Imagine mo, humingi si Rosmar ng respeto. Pero if you go here, binigyan niya ba ng respeto tong taong to? Tapos hinayaan pa niya si Rendon. Ano mo, babae yan eh. Sana si Rosmar na lang na pag-usap. Diba? Kinausap niya si Rendon na wag na, babae pala yung nag-post, ako na lang. Kung nag-iisip din si Rosmar, diba? Eh hindi eh. O balik tayo rito. That's the thing. Sa utak mo, tumutulong ka, pero ang totoo niyan, mas nakakadagdag ka pa ng problema. Kasi unang-una, hindi ka basta-basta dapat nagbibigay ng limos sa isang tao dahil may chance na konsintihin mo yung ginagawa nila or in other words, nire-rewardan mo yung action nila na panlilimos instead of tinutulungan mo sila umahon or mawala doon sa mindset ng pagiging mahirap. And kaya nga may DSWD or PCSO para sila yung mga siwa ng tamang pagbibigay ng tulong. Kasi yung tulong na binibigay, for example sa DSWD, yung tulong na binibigay ng DSWD na ayuda, hindi ka basta-basta makakakuha ng ganun. Dahil kailangan mo una umattend ng seminar or maghanap ng trabaho doon sa job fair na ipoprovide nila. So, hindi siya katulad mo na i-content mo lang kapalit nung pera. Eh, paano yun? Sabi nga ni Rosmar, hindi naman daw nila pinagkakaperahan yung pagko-content nila ng mga pamimigay nila ng ayuda. Diba? O, balik tayo rito sa linyahan nila Rendon. Nakapostahan ko na. Yung grocery kong gano'n. Ako sa naman sama. Ako na ano pa yung nakapost. Ikaw lang. Ang tapang-tapang mo sa SM. Ang tapang-tapang daw sa post, samantalang sinugod niyo yung tao. 1:2 ilang kayo, tapos 2 lalaki, 1 babae. Tapos duduro-duruin pa ni Rendon. Matapang talaga siya kasi mag-isa siya eh. Tapos kinuyog yun ng ganyan eh. Oh. Taga-munisipyo ka. Alam mo. Dapat di ka lang gano'n sa ganun. Hindi, tsaka niyaya mo na suntukan eh. Bakit mo niyayaya na suntukan? Ito yung sinasabi niya. Anyway, dun sa mga nakapanood na po no, I highly suggest na hindi na ako magbibigay comment about dyan. Panoorin nyo na lang din yung kay Attorney Debayan dahil kinover niya na yung part na yan.
Ganun lang din eh. Pareho lang din naman kaming possible na sasabihin or iisipin. But nevertheless, this is something na no. Sa totoo lang, maling-mali yung ginawa nila Rendon dito dahil magbabackfire ito sa kanila. Well, when it comes to Rendon, siguro, I'm not saying naman na or I'm not naman the authority to say na he is the most hated vlogger. But definitely, para sa akin, the way I see it, he is really the most hated vlogger. No? Kasi yung mga real talk niya, even before, hindi naman talaga real talk. Dahil yung mga pinagsasabi niya, totoo lang, walang value, walang weight. This is why people hate him. And now, seeing this, people will hate him more. Now, whoever's backing him, kung meron man, no, you're making the wrong choices of bringing people in your team. Because you're bringing people na wala ng value sa public. If you're going dun sa kanya, again, balikan natin ang kanyang page, no? Ilang libo lang. In 3 weeks, 2.3. Tapos magpapakita pa ng ganyang kagaspang na pag-uugali. Diba? Naisip ba nila na halimbawa lang, naisip ba nila if they go to another province and because of this attitude na pinakita nila, sa tingin nyo magiging welcome din sila? Pupuntahan kayo ng tao hindi dahil gusto kayo. Pupuntahan kayo ng tao dahil may gusto lang sa inyo. And after that, they still hate you. Hindi dahil gumanyan kayo. Ito lang yung na-foresee kong possible na mangyari, ha? Dahil nga sa ganitong experience ng mga taga-Coron, do you really think the other provinces or cities or municipality na malalaman na pupunta kayo, siguro pupuntahan pa rin kayo. Sa hirap ng buhay ngayon, guys, pupuntahan pa rin kayo. Okay? Dahil, nagpapamudmud kayo eh. Kung hindi kayo magpapamudmud, do you really think pupuntahan nila kayo? Hindi rin. Imagine mo kung gaano kayo kayayaman. And you cannot even, you cannot even buy class. Wala man lang kayong mga manners. Tapos tinuturing kayong influencer. Kanina nga pinapanood ko si Madam Kilay. Ano sabi ni Madam Kilay? Imbis na good influencers kayo, mga bad influencers kayo. Kasi pinapakita nyo lang dito sa mga videos nyo, talagang gusto nyo pang video, pinakita nyo lang kung anong mga klase ng ugali meron kayo. Diba? Do you really think, let's say for example, Ayala Subbel, nakatanggap ng pambabash. Sa tingin nyo, ganyang arte ang gagawin doon? Of course not. Kung yung pambabash sa isang Subbel or sa isang Ayala malicious at merong grounds for cyber libel, you're just gonna slap these people with cases. Dito, sinagaw-sigawan nyo na yung tao, tatakutin nyo pang magkakaso kayo. Go for it. Diba? Go for it. Kasi kahit yung tao na yan, pwede kayong kasuhan. Yung mga tao naka-experience ng ginawa ninyo, pwede rin kayong kasuhan. They all have legal standing. And gaya nga rin ng sinabi niya, ni Atty. Libayan, hindi pwedeng i-vows ito. Hindi ito pwedeng i-vows. Safe space pwede. Unjust vexation pwede. Diba? Depende na lang yan kung ano ang gusto. But, tingnan niyo yung sinabi ng wait lang.
Di ba nagbabasa ako? Sabi dito ni Mayor Marjo Reyes, ang lokal na pamahalang bayan ng Coron ay magsasagawa ng isang masusing investigasyon upang alamin ang buong detalye ng insidente. Tinitiyak po namin na ang bawat hakbang ng aming gagawin ay alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Ang mga taong sangkot sa insidente ay haharap at sa nararapat na legal na proseso. That's very good. Ako po ay nananawagan sa inyong pangunawa at kooperasyon habang isinasagawa namin ang aming mga kinakailangang hakbang, maging responsible po tayong lahat sa paggamit ng social media. Ang ating mga salita at kilos online ay malaking epekto sa damdamin at reputasyon ng ibang tao. Huwag po nating gamitin ang social media upang manakit o magpakalat ng mali o negatibong impormasyon. Kami po ay humihiling ng inyong pangunawa at kooperasyon habang isinasagawa ang kinakailangang hakbang. Maraming salamat po. Alam mo, pagdating dito, itong part na to, no, maging responsible po tayong lahat. Sa totoo lang, siguro lang habang binabasa to nila rin, pumapalakpak ang kanilang tenga. But then again, kung makikita, nakita naman natin lahat kung ano yung inakto ng pagdidari nila rin doon. Ano? Ayun guys, pasensya na kayo sa mga aso ko kasi wala naman sariling yaya yan. Nakadikit lahat sa akin yan. So, pag may ginagawa ko, maingay talaga siya. Pagpasensyahan nyo na. Anyway, so, ayan. Mukhang dito sa part na to, no, papalakpakan tenga na yan ng Rendon. Kasi if you're going to read it, parang, it's favoring their side. Diba? But then again, pwede rin silang tamaan. Because they took some videos of it and then they uploaded it online. Diba? So obviously, again, meron nga ako nakitang post, no? Sinabi ng mga konsehal ng Coron na kung ano man ang magiging desisyon nitong dinuro-duro nila Rendon, is they are there to back her up. Okay, whatever she needs in terms of siguro legal counsel. Again, ako kung sa tingin nila Rendon that they were violated, then go for it. Mag-file kayo ng mga kaso. At the end of the day, malalaman din natin kung meron kayong kung merong probable cause ang inyong isasampa. Okay? The same time, maliban dun sa dinuro-duro, pati yung mga tao na naandun, definitely. Imagine niyo, no? 3 lang kayo, kinuyog nyo yung isa. Pero hindi nyo alam, lahat ng tao doon sa loob na yon is for her. Okay? Do you really think, siguro iniisip din nito nila Rendon at saka nila Rosemar, na makakuha sila ng simpatya dun sa taong bayan? Hindi. Sila mismo yung gumawa ng paraan para masira sila. Masira nila yung sarili nilang reputasyon. Na ito pala ang mga ugali ng mga... Well, minus na natin si Rendon. Kasi si Rendon na, just like what I said, most hated YouTuber yun eh. Kaya nga, ultimo si Atty. Libayan, alam eh. Kami mga mas madalas na nasa Facebook eh. Alam din yan eh. Diba? Ayun lang. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na rin kung ano ang thoughts nyo about dito sa issue na to. Hindi tao, issue lang yung mga galawan nila yung pag-uusapan natin. At the same time, gusto kong batiin ang lahat ng Happy Father's Day. Sa lahat po ng mga magigiting responsableng ama, lalong-lalo na rin po, of course. Hindi naman natin i-exempt. No? Yung mga tumayong tatay. Whether ikaw ay single mother, uncle, auntie, lola, or lolo, pero tumayo ka at naging responsable ka na other parent or as a tatay sa isang bata o sa isang pamilya. Diba? I'll see you in the next video, guys.